lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Kumusta mga bata? Handa na ba kayong makinig sa ating aralin sa hapong ito? Muli, ako ang inyong lingkod, Teacher Naz, mula sa Nabunturan Central Elementary School SPED Center, distrito ng Kanlurang Nabunturan sa ngayon ng Davao de Oro. Ikalawang markahan, pang-6 na module. Nagagamit ang panagano ng pandiwa, pawatas at pautos. Ito ang mga layuning dapat sundin sa module mga bata. Sabay-sabay natin itong basahin. Una, nagagamit ang panagano ng pandiwa, pawatas at pautos. Pasalaysay ng napakinggang usapan. Pangalawang layunin, na pagsunod-sunod ang mga detalye o pangyayari sa tekstong napakinggan sa pamamagitan ng tanong. Pangatlo, nakasusunod sa nakasulat na panuto. Para sa pangunang gawain mga bata, ito ay nasa subukin natin na matatagpuan sa pahina 2 ng inyong mga module. Ito ang panuto. Sa lungguhitan ang pandiwa na bubuo sa pangungusap. Piliin ang sagot na nakapaloob sa panaklong. Halimbawang sagot sa pangungusap. Ako ang nagluluto dahil naglaba, naglalaba, maglalaba pa si nanay. Ang pinakawastong sagot mga bata ay naglalaba. Maaari na nating simulang sagutan ang mga sumusunod na pangungusap mga bata. Para sa pangungusap na ito, ikaw ba ang gumuhit, gumuguhit, guguhit ng larawang ito? Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay gumuhit. Pangatlong pangungusap. Magsisimba ako mamaya. Sumama, sumasama, sasama ba kayo sa akin? Ating sasagutan mga bata. Mahusay! Ang tamang sagot ay sasama. Pang-4 na pangungusap. Pinutol, puputulin, pinuputol ni Mark ang mga damo sa bakuran kaninang umaga. Ano ang pinakawastong sagot mga bata? Magaling! Pinutol ang tamang sagot. Panlimang pangungusap. Ano ang inawit, inaawit, aawitin natin sa darating na Pasko? Ano ang pinakatamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay aawitin. Pang-6 na bilang. Nag-aaral, mag-aral, mag-aaral ako ng mabuti mamayang gabi para sa pagsusulit bukas. Ano ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Ang tamang sagot ay mag-aaral. Mahusay mga bata! Sa puntong ito, dadako naman tayo sa aralin natin na nasa pahina 3 hanggang 5 ng inyong mga module. Isang kwento ang ating babasahin at ito ay pinamagatang Si Jose, ang Batang Magalang. Si Jose, ang Batang Magalang na isinulat ni Arjan V. Gime. Bukas ay araw na ng pasukan. Lahat ng mag-aaral ay sabik ng pumasok sa paaralan. Habang nag-aayos ng gamit si Jose para sa kanilang unang araw sa ika-4 na baitang, bigla siyang tinawag ng kanyang nanay Lorna. Agad namang lumapit si Jose sa kanyang ina. Jose, magtatanghalian na. Bumili ka muna ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin kong adobong manok. Opo, ano po bibilin sa
tindahan. Tanong ni Jose, bumili ka ng paminta, mantika, suka at tuyo. Tugon ni Nanay Lorna kay Jose. Sige po, Nay. Tugon ni Jose. Pumunta na si Jose sa pinakamalapit na tindahan ni Mang Melchor. Magandang tanghali po. Bungad ng masiglang bata kay Mang Melchor na may-ari ng tindahan. Magandang tanghali rin sa iyo. Anong bibilhin mo? Tanong ng tindero sa bata. Bili po ako ng mantika, suka, toyo, paminta. Magkano po lahat? Tanong ni Jose. Salamat po. Walang anuman, Jose. Sa kanyang pag-alis ng tindahan, nakasalubong naman niya si Aling Helen na kanilang kapitbahay. Magandang araw po, Ma'am Helen. Inalok ni Jose si Aling Helen na siya ang bibili ng kulang sa lulutuin para hindi na ito mapagod. Naku, oo nga! May kulang pala ako sa aking lulutuing pananghalian. O di ba may pasok ka na bukas? Opo, nag-aayos ako ng gamit. Paalam po. Magandang araw po, Mang Kaloy. Pahinga ka muna. Ang kanyang bati sa kaibigang abala sa pag-aayos ng kanyang sirang tricycle, sabay kaway. Uy, Ben, kumusta? Handa ka na bukas? Umuwi ka na. Ang paalala ni Jose sa kanyang kaklase na abala sa pagbibisikleta malapit sa kanilang bahay. Sa wakas, nakauwi rin si Jose sa kanilang bahay. May ngiti sa labi dahil nakatulong siya sa kanyang nanay at nakita niya at nabati ang mga taong malapit sa kanyang puso. Sa isip niya, napasaya rin niya kahit papano ang mga taong kanyang nakita sa pagbili niya sa tindahan ni Mang Melchor. Maganda ba ang kwento, mga bata? Isang sukat kaalaman naman ang ihahatid ko sa inyo sa pamamagitan ng pagsagot ng mga katanungan ukol sa kwento. Ating sasagutan, mga bata. Handa na ba kayo? Unang katanungan, sino ang pinag-uusapan sa kwento? Letrang A, si Ben. Letrang B, si Mang Melchor. Letrang C, si Lito. O letrang D, si Jose. Ano ang tamang sagot, mga bata? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang D, si Jose. Pangalawang katanungan, ano ang katangian ni Jose sa kwento? Letrang A, batang malungkutin. Letrang B, batang masayahin. Letrang C, batang magalang. O letrang D, batang mapagbigay. Ating sasagutan, mga bata. Ang tamang sagot ay letrang C, batang magalang. Pangatlong katanungan, ano-ano ang ipinagbibili ng kanyang nanay Lorna sa tindahan? Letrang A, suka, asin, paminta, toyo. Letrang B, suka, toyo, paminta, mantika. Letrang C, asin, suka, mantika, paminta. O letrang D, suka, asin, paminta, mantika. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, suka, tuyo, paminta, at mantika. Pang-apat na katanungan, saan naganap ang usapan ni Mang Melchor at Jose? Letrang A, sa paaralan ni Jose. Letrang B, sa may pamilihang bayan. Letrang C, sa bahay ni Mang Melchor. O letrang D, sa tindahan ni Mang Melchor. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D, sa tindahan ni Mang Melchor. Panlimang katanungan, bakit tinawag si Jose ng kanyang nanay Lorna? Letrang A,
dahil siya ay papagalitan. Letrang B, dahil siya uutosang magluto ng tanghalian. Letrang C, dahil siya ay bumili na ng toyo, suka at mantika. O letrang D, dahil pinabibili siya ni Nanay Lorna ng mga gagamitin sa pagluluto. Ano ang tamang sagot, mga bata? Kapuri-puri, mga bata. Ang tamang sagot ay letrang D, dahil pinabibili siya ni Nanay Lorna ng mga gagamitin sa pagluto. Kapuri-puri, mga bata. Binabati ko kayo sa husay at galing sa pagsagot ng ating mga katanungan. Mamaya, sa ating pagbabalik, mga bata, isang gawain naman ang ating gagawin. Kaya, huwag kayong aalis, mga bata, at magbabalik ako. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Handa na ba kayo, mga bata? Kanina, natunghayan natin ang isang kwentong pinamagatang si Jose, ang batang magalang. Ngayon, mga bata, maging alerto dahil isang gawain ang ating gagawin at ito ay matatagpuan sa Gawin Natin, pahina 7 ng inyong mga module. Naaalala niyo pa ba ang pagkasunod-sunod ng kwento, mga bata? Magaling! Sabay-sabay nating basahin ang panuto para sa unang gawain. Gawin natin. Pagsunod-sunurin ang mga larawan na nasa ibaba. Siguraduhin ito ang tamang pagkasunod-sunod sa kwentong binasa. Lagyan ng letrang A, B, C, D, E, F at G ang mga salangguhit na nasa ibabang bahagi ng larawan. Pagmasdan ng mabuti, mga bata, ang bawat larawan. Tukuyin kung saan ang unang pangyayari, mga kasunod nito at ang huling pangyayari. Ating sasagutan, mga bata. Ang unang pangyayari, letrang A. Pangalawang pangyayari, letrang B. Pangatlong pangyayari, letrang C. Pang-apat na pangyayari, letrang D na nasa bilang 6. Panlimang pangyayari na nasa bilang 2. Pang-6 na pangyayari na nasa bilang 3. At ang panghuling pangyayari na nasa bilang 1. Magaling, mga bata! Isang malaking pagpuri sa inyong kahusayan, mga bata! Laging pakatandaan na sa bawat pagbabasa ng kwento, mga bata, malaking bagay ang matinding pag-unawa sa binabasa upang eksakto ang pagdadaloy natin sa tamang pagkasunod-sunod na mga pangyayari. Isa pang gawain, mga bata. Handa na ba kayo? Ang gawaing ito ay matatagpuan sa pahina 8 ng inyong mga module. Dito, matutuklasan natin kung ano ang kaibahan ng pawatas at pautos na pandiwa na ginamit sa pangungusap.
Huwag kakalimutan mga bata na ang pandiwa ay salitang kilos. Pagmasdan ang mga halimbawa mga bata. Una, bumili ka nga ng toyo at mantika sa tindahan. Pangalawa, nakatayo ang bata sa may tindahan. Ano sa palagay ninyo ang unang pangungusap? Magaling! Ang pandiwa ay pautos. Ano naman kaya sa pangalawang pangungusap? Mahusay! Ang pandiwa ay pawatas. Ang pautos ay syempre, ito ay nangangailangan ng pagsunod sa nilaang panuto. Samantalang, ang pawatas ay binubuo ng panlaping makadiwa at ng salitang ugat na nilalapian. Sa puntong ito mga bata, sasagutan natin ang 5 pangungusap. Tutukuyin ninyo kung ito ba ay pautos o pawatas. Unang pangungusap, ang magsabi ng totoo ay tungkulin ng tao. Ano ang sagot mga bata? Mahusay! Ang tamang sagot ay pawatas. Pangalawang pangungusap, kunin mo ang bulaklak sa mesa. Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Pautos. Pangatlong pangungusap, igalang natin ang karapatan ng isa't isa. Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ito ay pautos. Pang-4 na pangungusap, ang umawit sa entablado ay isang karangalan. Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ito ay pawatas. Panghuling pangungusap, pumikit ka ng iyong makita. Anong tamang sagot mga bata? Mahusay! Ito ay pautos. Magaling mga bata! Isang malaking thumbs up para sa kapuri-puring gawa. Sa susunod na gawain mga bata, sa pahinawalo pa rin ng inyong mga module, sundan at gawin ang bawat panuto. Ito'y isang kasanayan upang mahasa ang ating disiplina sa pagsunod sa mga panuto. Basahin at iguhit ang mga panuto mula sa bilang 1 hanggang 5. Siguraduhin na sunod ito ng mabuti. Unang panuto, gumuhit ng isang malaking tatsulok. Pangalawang panuto, sa ibabang bahagi ng tatsulok, gumuhit ng parisukat na kasing laki ng tatsulok. Pangatlong panuto, sa loob ng parisukat, gumuhit sa gitnang bahagi ng isang maliit na parihaba. Pang-4 na panuto, sa gitna ng kaliwang bahagi ng parihaba, gumuhit ng napakaliit na bilog. Panghuling panuto, pagkatapos ay iguhit din ang 2 maliliit na parisukat sa magkaibang direksyon sa itaas na bahagi ng parisukat. Maaari nyo bang ipakita ang inyong mga gawa mga bata? Ganito ba ang itsura? Isang kasiyasiyang pagbati ng kahusayan kung nasunod ang bawat panuto mga bata. Ang inyong nagawa ay isang pagpapakita ng pagsunod at pagsasakilos ng bawat panuto. Ngayon, sa pahina 10, ipagpapatuloy natin ang isang gawain na nasa suriin natin.
Ang gawain ay naglalahad ng 5 hakbang sa paggawa ng saranggola. Sa gawaing ito, isulat ang tamang pandiwa na gamit ang mga hakbang sa paggawa ng saranggola. Ito ang mga 5 pandiwa na magsisilbing hakbang sa paggawa ng saranggola. Pandiwang gumupit, ihanda, gupitin, itali, at lagyan. Unang hakbang sa paggawa ng saranggola. Patlang ang mga gagamitin sa paggawa ng saranggola tulad ng sticks, plastic bag, gunting, sinulid o pantali. Ano kaya ang nawawalang pandiwa, mga bata? Magaling! Ito ay ihanda. Pangalawang hakbang. Patlang ang plastik ng hugis parisukat. Ano kaya ang nawawalang pandiwa? Magaling! Gupitin! Pangatlong hakbang. Patlang ang stick na patayo sa itaas at ibabang bahagi ng parisukat na hugis ng plastik at iyong isa pa na stick. Ano kaya ang nawawalang pandiwa? Mahusay! Ito ay itali. Kasunod na hakbang. Patlang din ito ng pahalang sa magkabilang dulo ng plastik gamit ang sinulid. Ngayon, ang disenyo ng stick ay parang krus na. Sa gitna ng krus, itali rin ito ng maayos para maiwasang masira ito. Ano ang nawawalang pandiwa? Magaling! Ito ay lagyan. Kasunod na hakbang. Patlang ng patayo na stick ng 2 butas sa itaas at ibaba ng plastik at ito ang magsisilbing talian ng sinulid para sa iyong saranggola. Ano kaya ang nawawalang pandiwa? Mahusay, mga bata! Ito ay lagyan. At panghuling hakbang, patlang ng mga disenyo ng buntot ng iyong saranggola at ikabit ito sa iyong saranggola. Ano kayang nawawalang pandiwa, mga bata? Magaling! Ito ay gumupit. Magaling, mga bata! Binabati ko kayo sa inyong kahusayan. Mahilig rin ba kayo sa paglalaro ng saranggola, mga bata? Magiliw! Isang napakagandang karanasan ang hatid ng paglalarong ito. Dulot ng gawain, isang dagdag kaalaman rin ang hatid. At ito ay tungkol sa mga hakbang sa paggawa ng saranggola. Pwede nyo itong isakilos, mga bata, at kayo'y makapaglaro na ng saranggola. O diba, kay saya? Binabati ko kayo, mga bata, sa pagsasagawa ng ating mga gawain ng buong husay at galak. Sa ating pagbabalik, karagdagang kaalaman ng ating matutunghayan sa pamamagitan ng pagsunod ng panuto at pagsasakilos ng mga pandiwa. Pakakaabangan ito, mga bata, at huwag kayong aalis. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated.
Kumusta mga bata? Kanina, klase-klaseng gawain ang ating sinagutan at ang parehong hatid nito ay paano ang pagsunod sa panuto at pagsulat ng mga angkop na pandiwa. Dadako naman tayo ngayon sa isa pang gawain ukol sa panagano ng pandiwa, kung ito ba ay pawatas o pautos sa pamamagitan ng mga hanay ng pangungusap. Gawain sa payabungin natin na nasa pahina 11 ng inyong module mga bata. Ito ang panuto. Sabay-sabay nating itong basahin mga bata. Isulat ang pandiwang nabanggit sa mga pangungusap. Piliin ang tamang panagano ng pandiwa. Pawatas ba o pautos? Halimbawa ng pangungusap. Biglang tinawag si Jose ng kanyang nanay Lorna. Ano ang pandiwa? Tama, tinawag. Ito ba ay pawatas o pautos? Magaling, ito ay pautos. Simulan natin ang pagsasanay. Unang pangungusap. Jose, bumili ka muna ng mga kakailanganin ko sa pagluluto. Ano kaya ang pandiwa? Magaling, bumili. Ito ba ay pawatas o pautos? Mahusay, pautos. Pangalawang pangungusap. Pupunta pala kayo rito sa tindahan ni Mang Melchor. Ano ang pandiwa? Magaling, pupunta. Ito ba ay pawatas o pautos? Mahusay, pautos. Pangatlong pangungusap. Opo, kaya nga po nag-aayos na ako ng aking mga gamit sa paaralan. Ano ang pandiwa? Magaling, nag-aayos. Ito ba ay pawatas o pautos? Mahusay, pawatas. Pang-apat na pangungusap. Magandang araw po, Mang Kaloy. Pahinga muna kayo. Ano ang pandiwa mga bata? Kapuri-puri, ang pandiwa ay pahinga. Ito ba ay pawatas o pautos? Magaling, ito ay pautos. Panghuling pangungusap. Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Ano kaya dito ang pandiwa? Magaling, umuwi. Ito ba ay pawatas o pautos? Mahusay, pautos. Wow! Kapuri-puri mga bata! Isang patunay ng kaalaman ukol sa pandiwang pautos o pandiwang pawatas. Para sa panghuling gawain mga bata, ito ay matatagpuan sa pahina 12 ng inyong mga module. Hangad ko ang matagumpay na pagsagot ninyo para sa gawaing ito. Suriing mabuti ang mga pahayag. Lagyan ng bituin ang kahon kung ang pahayag ay pawatas, at puso naman kung ito ay pautos na panagano ng pandiwa. Unang pangungusap. Umupo ka nang ikaw ay mahimasmasan. Anong uri ng pandiwa ito? Magaling! Ito ay hugis puso. Pandiwang pautos. Pangalawang pangungusap. Masayang ginupit ni Hana ang kanyang buhok. Anong pandiwa ang ginamit sa pangungusap? Mahusay! Ito ay hugis bituin. Pandiwang pawatas. Pangatlong pangungusap. Tumakbo ang aso sa pagtawid sa daan. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? Magaling! Ang sagot ay hugis bituin, pandiwang pawatas. Pang-apat na pangungusap. Sumulat ng liham ang aking kaibigan. Ano ang pandiwang ginamit dito? Magaling! Hugis bituin, pandiwang pawatas. Panlimang bilang. Maglaro ka na sa iyong bagong laruan. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? Magaling! Ito ay hugis puso, pandiwang pautos.
Pang-anim na bilang, umuunlad na ang ating barangay ngayon. Ano ang pandiwang ginamit? Mahusay, ito ay hugis bituin, pandiwang pawatas. Pang-pitong bilang, alisin mo na kaya ang iyong sombrero, nasa loob ka na ng bahay. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? Ang sagot, hugis puso, ito ay pandiwang pautos. Pang-walong bilang, maglalakad lang ako pauwi. Ano ang pandiwang ginamit dito? Ang sagot ay hugis bituin. Ito ay pandiwang pawatas. Pansyam na pangungusap. Ipagluto mo ako ng iyong masarap na paksiw. Ano ang pandiwa dito? Magaling! Ang sagot ay hugis puso, pandiwang pautos. Panghuling bilang. Ikuha mo nga ako ng isang basong tubig. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay hugis puso. Ito ay pandiwang pautos. Malaking thumbs up mga bata. Magaling! Sa kabuuan, binabati ko kayo mga bata sa palagiang pagsunod ng ating mga gawain sa hapong ito. Isang marka ng tagumpay ang hatid ng bawat resulta ng inyong mga gawain. Mga bata, isang pagbati para sa matagumpay na pagsasagot ng inyong mga module sa Filipino ika-4 na baitang. Laging pakatandaan ang ating aralin mga bata. Ito ang panagano ng pandiwa, pawatas at pautos. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Paalam! Radyo's Eskwela Executive Committee. The School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Seso 5. Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco. School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.